Alam mo, sa buhay natin dito sa mundo, dapat lagi natin pinipili ang maging masaya. Huwag yung puro problema na lang ang iniisip mo. Hindi yung nagbababad ka sa mga bagay na walang kabuluhan para sa buhay mo. Kaya nga lagi kong sinasabi, napiliin mo ang maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakapagod naman ang araw na to. Pero, okay lang. Masaya naman ako. Kaya nga nung magising ako, ginising ko na din si Arturo kasi naman nagugutom na ako at alam kong gutom na din siya. Arturo, kaya mo bang tumayo? Oo naman, Daddy. Kaya ko. Wika ni Arturo. Kaya inalalayan ko na siyang tumayo at binihisan ko na din. Halata kasing nahihirapan siya eh. Arturo, okay ka lang ba? Opo, okay lang ako, Daddy. Masyado ka namang nag-aalala sa akin. Kaya lang, nagugutom na ako. Wika naman ni Arturo, kaya ako na lang muna ang lumabas. Iniwan ko na muna siya sa silid ko. Habang nagluluto ako ng masarap. Barbecue naman ang niluluto ko ngayon. Para sa mahal ko. Papa, ang bango naman yan. Nasa si Arturo? Anak, andun sa silid ko. Minasahe ko, napagod ata. Sa bagay, nakakapagod naman talaga yun. Pero Papa, mukhang masarap yan ha. Sana pala laging andito si Arturo. Para laging masarap ang ulam natin. Huwag kang mag-alala, anak. Pag uwi ni Arturo, balik delata na ulit tayo. Papa naman aayain ko na lang palagi si Arturo na mag-overnight dito. Tuwing Sabado. Okay lang ba, Papa? Oo naman, anak. Okay na okay yun. Walang problema. Halika nga dito. Tuturuan na kitang magluto. Para kapag mag-aasawa ka na, maalam ka na. Papa, may alam naman ako sa pagluluto. Pero syempre, iba yung ituturo mo. Kaya naging banding na din namin ni Benji ang pagluluto sa mga oras na to. Masaya talaga ako na kasama ko na siya. Kaya lang, binata na siya nang makasama ko. Siguradong ilang taon na lang mag-aasawa na tong anak ko. Pero okay lang yun. Ang mahalaga ay kahit sa konting panahon naalagaan ko siya at naging ama ako sa kanya. Papa, alam mo, nung bata pa ako, lagi akong tinutokso na wala daw akong tatay. Oh, anong ginawa mo, anak? Papa, ano pa nga ba? Di binugbog ko sila. Kasi sabi ni Lolo, wag daw ako magpapaapi. Napaka-violente mo naman, anak. Mali yun. Hindi ka dapat nananakit ng ibang tao. Tsaka, di namang totoong wala kang tatay. Papa, alam ko naman na dito to, kaya lang, naasar talaga ako
Kaya simula nung binugbog ko sila, ayun, di na ulit nila ako inasar. Napakatapang naman ng anak ko. Mag-isa mo lang ba silang binugbog, anak? Hindi eh. May tumulong sa akin, Papa. Oh, sino naman siya? Buti, tinulungan ka. Dating kaibigan ko, Papa, pero hindi na kami magkaibigan ngayon eh. Anak, sino ba yan? Bakit di na kayo magkaibigan? Anong nangyari? Wala yun, Papa. Tsaka, nagugutom na ako. Matagal pa ba yan? Gusto ko nang kumain eh. Malapit nang maluto to, anak. Konting tiis na lang. Wika ako. Gusto ko sanang magtanong tungkol dun sa kaibigan niya. Kaya lang tila ba ayaw pag-usapan ni Benji ang tungkol sa bagay na yun. Hindi naman pwedeng magkaibigan kayo tapos hindi na kayo magkaibigan. Ano yun? Naglokohan kayo? Pero hindi pwedeng matapos ng ganun lang yun. Siguro may malaking dahilan, pero ano yun? Siguro ito yung madalas na napapansin ko. Kung bakit minsan tila ba tulala si Benji na may malalim na iniisip. At saka baka ito din yung dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi sa lolo at lola niya. Hindi pwedeng ganun lang yun. Ako nang gagawa ng paraan. Siguro, kapag bakasyon na sila pauwiin ko siya kasama si Arturo. At si Arturo na lang ang bahalang magsabi sa akin ng lahat ng malalaman niya. Kaya lang, matagal pa ang bakasyon. Pero okay lang yun. Ang mahalaga makakauwi siya para ayusin ang naiwan niya. Hindi naman kasi pwedeng takasan na lang niya yun habang buhay. At ayoko din namang nakikitang nahihirapan ng anak ko. Kasi sa tuwing makikita ko siyang tulala, napapaisip talaga ako kung anong problema ng anak ko. At sa wakas, nakaluto na ng ulam. Late na yung lunch namin. 3 p.m. na. Baka ihatid ko na si Arturo pagkakain ng tanghalian. Kaya ito, tinawag ko na siya, taba. Parang bagong anak Natatawa tuloy ako. Sabi ko nga maglakad ng normal. Kaya naman nang makarating kami sa hapagkainan. Mukhang gutom na gutom ang dalawang bata. Napakadami nilang kinain. Ako naman, kalmado lang. Baka tumaba ako At matapos makakain, naghahanda na si Arturo sa pag-uwi. Parang nalulungkot tuloy ako. Namimiss ko na kagad siya. Ang hirap naman ng ganito. Kung pwede lang sanang di na lang siya umuwi. Kaya ito, nagtungo muna ako sa silid ko at nahiga ako. Nalulungkot kasi ako kapag pinagmamasdan ko si Arturo habang inaayos yung mga gamit niya. Parang gusto ko nang sumama sa kanya. Nasanay na talaga ako na lagi siyang nakikita. Ang hirap tuloy. Ay naku. Parang may iyak talaga ako pero kalma lang. Kasi babalik naman si Arturo. Kaya lang, mamimiss ko talaga siya. Daddy, tulog ka ba? Arturo, ikaw pala. Bakit aalis ka na ba?
Oo sana daddy, kaya lang parang ayaw mo pa. Malulungkot ka ba? Hindi ah. Bakit naman ako malulungkot, Arturo? Wika ako. Tapos ito, inila ko ang pintuan at niyakap ko ng mahigpit si Arturo. Sabay sabi ng ganito. Baby, mamimiss kita. Sobrang lungkot ko talaga. Babalik ka ha. Daddy naman eh. Oo, babalik ako. May suot ka bang brief, Daddy? Oo. Meron, Arturo. Bakit mo naitanong? Ubarin mo na, Daddy. Iuwi ko sa bahay at lalagay ko sa unan ko para lagi kitang naaamoy. Kaya naman, hinubad ko na at kinuha na kaagad ni Arturo. At bago siya umalis, ayan, kumain muna siya ng lollipop. Grabe naman si Arturo. Ginagalingan eh.